Anyway, pag pinag-usapan natin na ang basis lamang po nila ay yung notice of disallowance sa COA as evidence, naku po, pag yun po ay tatanggaping ebidensya, karaming makukulong na mga cabinet officials, maglalabas din kami ng biyapos dito, kainin natin ha. Hindi mo ebidensya, pagpirinta kasi ang kantisan lang yung binibigay nila sa kamuning eh. May-ari dito. Okay. Let me aside. Kainin natin to. With your permission, I want to change the subject. Citing all ng mga lahat ng kabulastugan ni Marcos Jr. po. Pero ang inintindi nila yung kay BP Sara. Pero doon sa complaint against Marcos na pinayag ng bayan muna na mayroon naman ding laman, wala lang substance. So, yun po ang imbalance, yun po ang tinatawag nating pamulitika lamang. To protect Marcos, who is being accused of so many crimes by Saldico, by the 18 Marines, versus an allegation na pinagwala ng base ng COA against the Vice President na napaka-pranggot ng 125 million versus billions of billions na sinasabi ni Saldico na tinanggap ni Marcos Jr. Paliwanag ko ninyo kasi marami sa mga Pilipino hindi naman intindido sa batang karamihan. Ngayon, ang nasabi ko, ang gusto ko i-photo ito, hindi yung legal, kundi yung moral. Kasi po, sabi nga ni Congressman Paras, yung mga buhaya ay mga stupidly stupid sila. Sila ngayon naman po. Sa tingin ko na marami kasi nakita naman natin kung paano silang tawagin, honorable, kagalang-galang. Pero ang nakikita po natin ngayon, yung tanong ko papunta rito sa direksyon. Nakikita po natin na ang dami ng issue lumutang. Magmula rin sa PDIC, PhilHealth, Maharlika Fund, hanggang doon sa mga 18 Marines. yung 18 Marines, yung mga mali-maleta. Yes. Pero prior to that, nagkaroon ng malaking issue tungkol sa pagiging drug addict ng ating presidente na nung huli, nagsalita yung ating senador, ay ni Marcos, na mismong kapatid niya. Sa aking pong paniwala, personal, napakalaking issue niya ng moral. Pero yun yung iisipin nyo kung totoo na presidente natin. Ito pa yung tanong ko. Sa tingin po ba ninyo, dahil sa dami ng mga mali-malitang napawalan, marami nang natatakpan ng bibig at nasusumulan at hindi na makakibok. Paano mo pa ang magandang remedyo natin gagawin pa? Can I answer that? Ako muna, G. Alam nyo yung third impeachment namin ni Congressman Jing, Atty. Topacio, and the others. Mike Defensor and the others. Merong ground doon on the alleged drug addiction of the President. Kaya nga hindi tinanggap yung aming complaint ng House Committee Secretary General, House Secretary General, dahil siguro takot sila dyan sa ground na yan eh. Saka yung plunder, isa sa mga grounds yan eh. Moral yan. Hindi lang legal, constitutional, but moral. Kaya takot sila pag moral ang issue eh. Now, itong maleta, andon din yan, yung plunder, which we cited Gutesa and Saldico, na pinatotohanan ngayon ng 18 Sundalo. So you see, we have done our part. Congressman Jing, we have done our part. Atty. Topacio, we have done our part. Ang problema ang House, they have to answer itong maleta issue because Congressman Suntay raised that issue sa Committee on Justice. Kaya doon, pinarule siya ng out of order. Pero tama yun eh. Because baka ito, yung galaw nila ngayon ay they are prejudiced and biased against the Vice President because may link doon. I'm not saying that they are guilty, pero we raised that. Well, we have the same mind, sinabi na niya, pero I'll just add, no? Yung lahat na sinabi niyo po, with your question, ni-raise na po namin yan lahat ng issue. That's why we filed an impeachment complaint. Pero,
dinid-dirty trick kami ng house. Una-una, they made it sure na yung magtatanggap ay absent, nagbakasyon daw sa Taiwan. Yung kasunod niya, yung deputy, was also told not to accept it. In fact, did we file a case already to this guy? Itong si attorney, we're contemplating on filing a case against yung deputy, si Salonga. Kasi hindi siya nagtanggap ng impeachment complaint namin. Had it been na tinanggap nila yon, napakalawak po yung akusasyon namin dito sa ano tawag nila yung kay Marcos? Bangag na Pangulo? Yeah. So, mayroon po talaga na complaint kami citing all ng mga lahat ng kabulastugan ni Marcos Jr. po. Pero ang inintindi nila yung kay Pipi Sara. Pero doon sa complaint against Marcos na pinayag ng bayan muna na mayroon naman ding laman, wala lang substance. So, yun po ang imbalance, yun po ang tinatawag nating pamulitika lamang. To protect Marcos, who is being accused of so many crimes by Saldico, by the 18 Marines, versus an allegation na pinagwala ng base ng COA against the Vice President na napaka-pranggot ng 125 million versus billions of billions na sinasabi ni Saldico na tinanggap ni Marcos Jr. Yan po. Thank you. Okay, Nga pala, may naalala lang ako. Yeah, Ang please. tawag na pala ng ibang tao kay Representative Luis Do is Representative Necessity. Because necessity knows no law. Baka natin makalimutan yung issue ng confidential funds. 125 million yun, tapos another 600 million yun ang sinasabi, di ba? Yes. Immaterial yun sa DepEd, no? Dahil hindi naman impeachable official and Secretary of Education. Anyway, pag pinag-usapan natin na ang basis lamang po nila ay yung notice of disallowance sa COA as evidence, naku po, pag yun po ay tatanggaping ebidensya, karaming makukulong na mga cabinet officials o kaya pati sa presidente dahil hindi pa nila na-account yung kanilang mga confidential funds o kaya mga notice of allowances yan. Billions yan. Pumunta ka sa yung website ng COA. Every department, every year, marami silang mga hindi pa naliliquidate. But it doesn't mean na meron ng krimen na nangyari. So, ang daming mga unliquidated dyan. So, walang basic. At tapos, ewan pa, meron akong nakita sa Facebook na ginamit nilang ebidensya. Inilabas na lang nila si Piatos na ebidensya doon sa house, di ba? Pero, maglalabas din kami ng Piatos dito, kainin natin, ha? Hindi mo ebidensya, papirita kasi ang kasasal na yung pinibigay nila sa kamuning eh. May-ari dito. Okay. Let me aside. Kainin natin to. With your permission, I want to change the subject. Because the economy is a very big problem now because of the oil prices. Binigyan ng Presidente ng emergency power. And ano yung recommendation sa Presidente on how to address the oil prices? Well, una-una, there's no need for an emergency power. Kasi, nasa poder na ng Pangulo yan eh. To address the crisis on oil. In fact, yung kanyang Secretary of Energy has already said na may mga kausap na kami, na may mga supply na, baka may ibang purpose ito. Meron. May Ah. infrastructure yan. Mayroong mga iba na namang maniobra ito si Marcos. Alam mo, he always have so many dirty tricks in his kilikili. So, these are all alibis na ano. Kaya nakaka-alarm ang mga tao. Unang-una, this is too late. Because
Noong una pa lang na pumutok yung gera, reverberating effect na kagad yung mawawalan tayo ng oil. Pero sinasabi ni Marcos, 60 days ang reserve natin. Eh bakit wala pang 30 days nagtaasa na ang mga presyo? So, napaka-handpick niya na Pangulo, hindi niya na-address yung pagsamantala ng mga oil suppliers, yung downstream. Minsan, ako, from my personal experience, pumunta ako sa isang gas station. Isa lang yung gas station ko, parang tinatago ng mga gas station na ma-dispense ka agad yung kanilang stock, hoping to have a windfall. But walang action ang Department of Energy. Walang nakulong, walang nasampahan ng kaso dito sa mga businessmen na mga nagsamantala. So, hindi na kailangan ng emergency. Hinuli na dapat niya kung siya ay talagang competent na Pangulo. Pero he's just so incompetent that he has to devise an alibi through issuance of an emergency executive order, which can be done by the existing laws already. Thank you. May I add to that? Thank you. Medyo naiintindihan ko